Han, saan tayo pupunta? Ha? Saan tayo pupunta? Pupunta tayo ng Naga City. Ipapakita ko sa inyo ang magagandang bully. Tara, let's go! Okay mga kawalastik, nandito na tayo ngayon sa farm ni Sir JJ Go. Ang may, hindi niya sinasabing pinakamarami, pero parang siya ang may 50 plus papi ng mga bully. Kasama na natin siya. Sir JJ, maraming salamat. Kasi mga kawalastik, may pupuntahan kami sa Bicol Region. Tapos, ang ating kaibigan ng Nabayabas Kennel ay minessage ko, sino bang pwedeng i-kennel visit? At wala silang ibang sinabi, kundi ang big time. Sir JJ Go. Mas salamat sa pagpunta nyo dito sa aming farm. Kahit galing kayo sa malayo, nakapaglaan kayo ng konting panahon na mabisita kami. Guys, hindi pa namin kilala ang isa't isa, pero minessage ko lang si Sir JJ. Walang dalawang isip, nireplyan niya ako. Ganyan yung mga big time, madaling kausap. Siyempre, sa bawat visit ng kennel, ito ang madalas natin tinatanong. Sir JJ, kailan ka nagsimulang mag-bully? Pagkakaalala ko, nagsimula ako mag-bully noong 2015. Nagsimula ako sa Frico line, yung pinakauna kong aso. Medyo nahihilig pa lang kasi ako nun sa bully. Kasi nakita ko mababait, astig, tingnan. Hanggang sa siguro 2016 or 2017, nagsubok na ako mag-import kasi medyo naging interesado na ako sa pag-breed. Ang problema ko lang nung panahon wala pa ako masyadong knowledge. Kaya mabuti na lang pinagbigyan ako ng aking kaibigan na si Noel Dalisay na matulungan ako dito sa hilig kong to. Sir JJ, anong pangalan ng kennel mo? Pangalan ng kennel ko Caceres Bulls dahil na pag-isipan namin ito na kasi yung lugar namin ang pinakabayan dito ay Naga City. Ang tawag nung panahon ng Kastila sa Naga City Nueva Caceres. Kaya ganun na yung ipinangalan rin namin para may accompany na rin sa lugar. Kumbaga guys, pag sinabi mong Caceres, alam mo na sa Naga yon. Sino ba yung main stud niya? Siyempre itatanong natin to kay Sir JJ. Sir, sino ba ang main stud mo? Sa ngayon ang main stud namin dito ay si Stitch. Ang pedigree niya kung hindi ako nagkakamali, inbreed na French Montana. Hindi lang ako masyado sir familiar kasi more on kami dito pag kumukuha kami ng aso, more on looks over peds. Kanya-kanya naman ang breeder. May breeder naman na gusto ng peds, overlooks, pero kami siyempre pag nilabas natin yun sa kulungan, more on looks talaga. Kasi oo nga kasi tingnan mo pag judge ka ba, tatanong mo anong peds yan? Anong peds yan? Di ba Sir Noel, hindi? So talagang titingnan mo yan na mismo kung ano yung nakatayong aso, kung maganda ba yung aso, di ba sir? Siyempre si Stitch, import yan. Ngayon tanong natin magkano ba ang stud? Kasi sa Naga to, hindi natin alam kung iba sa Manila, di ba Sir Jay? Sa amin siyempre as breeder, ayaw ko naman sirain yung market natin. Siyempre may mga kasamahan rin tayo na medyo mini-maintain natin yung quality ng aso. Yes. Ang stud PO ni Stitch 80.
Pero siguro kung may mga gusto magpastad, madali lang naman ho yun pag-usapan. Bully community, hatakan dapat pataas, di ba? Mga kawalastik. Kasi si Sir Noel, yung handler ni Sir JJ, di ba? Medyo binulugan ako kanina. Ito daw si Sir JJ, pag mayroong natipuan, ikikip. So tanong natin kung bakit siya nagkikip at kasi sobrang daming bully ang nandito. Tara, Sir JJ, bakit nga po ba? Kasi ganito, kami pag usually may females na magaganda, lalo na kung yung medyo pasok naman sa parang import looks na rin, hindi na namin ina-out. Bakit? Siyempre iba pa rin yung sariling atin, yung gawa natin, gawa dito sa kennel. Yun na lang ang kumbaga gusto rin namin makagawa ng sariling linya, ganon. Tapos yung iba naman, usually ang breeders, hindi nag-out ng males. Ako, nagkikip ako ng males kasi syempre, yung mga taga dito sa amin, since malayo kami sa Manila, mahirap yung access ng mga taga-probinsya na pumunta pa ng Maynila para magpastad. Ang ginagawa na lang ho namin, kung may kaibigan or kung sinong breeder dito yung medyo nahihilig pa lang, may gusto na mag-breed, syempre yung mga males natin na anak ng import, minamaximize rin namin na pwede namin i-offer sa kanila na ito, kung gusto nyo mag-upgrade ng quality nyo, pwede to. Ganun. Napakabait, ang daling kausap. Sir, kasi sabi mo, ikaw lang yung kumbaga hilig mo ang pagbubuli. Pero, meron kasi ikaw tiga-alaga, tama ba? Tama. Pakilala mo nga sa amin, paano nga ba kayo nagkakilala? Aking kaibigan dito na tumutulong sa akin sa pag-aalaga ng aso ay si Noel Dalisay. Halika, Noel. Nakilala ko ho siya. Medyo bago pa lang ako sa bully, nagki-kennel visit ako kung saan. Nagkakilala ho una kami kay Boss Jeff. Kay Boss Jeff Nicolas. Handler ho talaga siya ni Spam. Kung hindi ho ako nagkakamali. Wait lang, sir. Sino ba si Spam para alam niyo ng mga manonood? At Spam ho, yung nung panahon siya lagi yung nasa lahat, magazine, anong tawag mo niyan? Sa mga dog show, lagi siyang champion. Out of town. Tapos nakapag-kennel visit ako doon, nakilala ko si Noel. Ako nga pala si Noel Dalisay, ako yung sinasabi ni Sir JJ na tumutulong sa kanya sa pag-aalaga ng mga aso dito. Sir, ilang taong ka nang nagtitrain or nag-handle ng aso? Kailan ka ba nag-start? Actually nag-start ako way back 1999 pa eh. Kasama ko pa nun sila Ivan Ramos. Kami, mga old school. Shout out sa inyo mga pre. Sir, balita ko kasi, hindi ka lang basta handler. Mga kawalastiks, sabi rin ng Bayabas Kennel, napakalupit nitong handler. Napakagaling na handler. Siyempre, kay Spam nga, di ba? Guys, tanong natin kung ano yung mga, maliban kay Spam, tanong natin kung ano pa yung napa-champion niya. Naku, ang haba nito, di ba sir? Bukod. Actually, sabihin ko lang siguro kung sino yung mga naalala ko pa. Pero bukod kay Grand Champion Spam, kasi sobrang gandang aso niya rin talaga. Advantage yun. As a handler na may magandang aso kang hinahawakan. Then, yung aso ni Sir Alvin Eusebio, which is si Rocky, nanalo din yun. Aside sa naging Grand Champion si Rocky, nanalo din siya sa ABKC. Ang judge natin doon is si Ron Ramos. And then yung aso naman ni Sir Roy Carion, si Target, napa Grand Champion din natin siya. Then may mga napa-champion din tayo mga aso nila Sir Henry Macapagal, sila Zeus, si Mafia, yung female niya, naalala ko yun ang kauna na napa-champion ko na female ni ano. Actually, pasensya na kung meron man akong hindi maalala sa iba. Pero yun sobrang so far, dami no sir? Hindi naman siguro. Pero mo 1999. Tama ba sir? Yes sir. 1999. Kasi tiga Bulacan si Sir Noel. Ngayon tanong natin yung story nila kung bakit ngayon nandito na sa farm sa Naga. Naging Bicolano bigla, 'di ba? Tanong natin. 2016 nag-retire na tayo sa show. Then after nung retirement natin, luckily, yun nga, pinagkatiwalaan tayo ni Sir JJ. Nagkaroon tayo ng offer. So I decided na magstay na dito for good. Which is sobrang okay naman kasi talagang okay, masaya dito. Tahimik, masaya. Kumbaga mga kawalastik, talagang kahit saan siya, basta kasama niyo yung aso. Ganun yung love, di ba?
Ganyan yung passion kahit na hindi na siya nag-handle ng aso, di ba? Pero biruin mo mga kawalastik, 50 ang mga bully. Ang hirap ng trabaho niyan. Ang gagaling mag-stock, nakita nyo naman di ba sa intro? Tara Sir Noel, ikot mo naman kami dito sa kennel. Let's go. Ano ba ang una may papakita? Actually ito yung pinaka main kennel natin. So nandyan yung the rest of the dogs, yung 40. Tapos nandito yung iba. Ito ngayon yung extension natin. Ito tinatayo natin, extension to ng kennel natin. Ongoing pa. So may playground tayo dito. Ito yung playground natin ng mga puppies natin. And shout out kay Supero, pagkain ng mga aso namin. Thank you. Then ito ngayon yung ating, kumbaga, dito na natin nilalagay yung mga na-breed natin ng aso. Although, yung iba, nandito muna sila pansamantala. So sir, itong kennel na to, kagagawa lang nito, tama ba? Yes sir, actually hindi pa tapos, tinatapos pa. Nasabay naman na nag-visit kayo, kaya ito. So far, ito pa lang siya, ongoing yung ating construction. Di tayo makapasok sa loob kasi yung mga mated natin medyo nai-stress sila. So pakita natin yung side para makita natin yung haba ng kennel. Haba, ibig sabihin malaki. Grabe sir, mga kawalastik, ang haba oh. Biruin mo, 40 bullies, di ba? Grabe, sobrang dami dito sa Naga, grabe. Hindi ko akalain, meron pala ditong ganito, Sir JJ. 40 bullies na dito. We have 11 doon, tapos may mga puppies pa tayo sa harap. Oh, yung mga puppies. Di ba sabi ko sa inyo, baka ikip. So madadagdagan na naman. Ganun karami. So Malamang. Apat ngayon, sir. Apat ngayon ang mated natin. Good signs kasi sila, so iniwasan ko na ma-stress. Sorry Bully Fam kung medyo hindi tayo nakapasok sa loob. So, talagang mahigpit sila. Kahit tayo guys, hindi pwedeng pumasok para ano. Kasi alam na nila pag na-stress, maaaring kumonti yung magiging anak, yung health ng... Yung risk kasi na po pwedeng yung miscarriage sa female, iniwasan natin. So, pasensya na talaga, Bully Fam. Okay lang, tanong mo. Makita ko lang yung kennel na ganito kalaki, masaya na ako. Siyempre, si Sir Noel ay chachampionin ang mga hawak. Ibig sabihin, malupit na handler to. Hindi naman pwedeng hindi natin masaksihan kung gaano siya kalupit. Kaya sir, pwede mo ba kaming sampulan? Okay sir, stock natin sa Stitch. Dito ano, kasi maano siya. Uy, kumakain ng ano. Uy! O, tingnan nyo ang legendary Sir Noel, di ba? Ni stock sisik. Hey! You see? Hey.
Ito, ang bangis nito. Anak ko ni Stitch. Tingnan nyo, 6 months. Lupit to. Pag nakakita nyo lalo ng personal yan. Lahat pa sir. Sorry, tinaturuan mo na. Lahat sir, yun nga lang. Yung iba, iwas muna sa lakad-lakad. Full stocking lang kasi sa init din sir. Magsa-summer na rin, no, sir? So, diet na lahat. Diet na. Sir Noel, bakit ka nagbabasa ng bully? First kasi sir, pagka mainit ang panahon, unang-una makikita natin yung breathing nila medyo iba. Oo. So hindi normal sa pangkaraniwang weather. So doon pa lang, huwag na natin hintayin na abutin silang ng stroke or heat stroke. So unahan na natin, no? I-cool down na natin yung katawan nila. Then pinaka-importanting part na binabasa dyan is yung batok, katawan, yung mga singit nila or kilikili ng aso. Sa male naman, same din. Then yung balls nila, kailangan binabasa din para mas mabilis sila makapag-cool down. Ibig sabihin pala Sir Noel, kasi meron akong nalaman na bawal daw basain. Pag yung ganun yung nakakaramdam ka ng hingal na kakaiba, bawal daw basain. Totoo ba yun? Actually, sir, sa experience ko, hindi ayokong mag ano ng experience ng iba. Pero according sa my experience, marami na kasi akong na-save na aso na going sila sa heat stroke or nag-heat stroke sila. Ang first talagang remedy ko is to cool down the dog, which is basain. As much as possible, kung meron kayong malaking drum, pwede nyo silang ilublob doon. Lublob nyo sila doon para mas mabilis mag-cool down. It happens to me many times na hindi lang dito, kapag dito sa mga dating clients ko or yung mga naging boss ko. So, yun talaga. Sa makatuwid sir, sa diskarte mong yan, napakarami mo nang nasave na aso. Marami na rin sir, marami na rin tayong mga na-save. Actually, may mga sarili din akong dogs na sa Bulacan na ganun na naging story. So ang gagawin ko lang is, yun nga, i-cool down talaga sila. Kailangan talaga ma-cool down sila. Then, once na nag-cool down sila, huwag kayong magpapasigurado na okay na sila. Diba? May tendency na after an hour, pwedeng lumabas ulit yung init sa katawan, then cool down, another cool down. So, huwag magpapasigurado. So dapat pala, totok ka, no? Sir, Yes. totok ka. Tapos, another advice, pag mainit yung panahon, mga sir, mga kabuli, huwag tayo magpapaligo ng aso ng mabilis lang. Yung iba kasi, mapaliguan lang, okay na. So, pag mainit ang panahon, kailangan mas matagal silang pinaliliguan. Mga ilang minutes yan sir? Estimate mo lang. Ako, sir, normally, each dog dapat at least mga 30 minutes yun. Na talagang naliligo continuous sa water. Kasi, may mga instances, sir, try nyo or wag nyo naman i-try. Baka may mga na-experience kayo na pinaliguan nyo yung aso nyo within 5 minutes lang or 10 minutes lang. After nila maligo, pag ginawakan mo yung aso mo, ang init ng singaw niya. So yun, pwede rin yun mag-cause ng stroke. Mainit na yung panahon, then lalabas yung init ng singaw ng katawan niya, it's stroke yun. Sir Noel, mga ilang oras ba na dapat mong bantayan ng bully pag binasa mo yan? Well, ang sa akin naman, pagka nakakaramdam ka na yung breathing nila hindi maganda, walang time. Walang specific time. Ang hihintayin mo is kung kailan siya sobrang kalmado na. Okay. So hindi ko pa pwedeng sabihin na 30 minutes lang, 1 hour lang. Kasi ang hihintayin mo is yung alam mo sa sarili mo na okay na siya. Ang galing, no? Walastik! Thank you, Sir Noel. Thank you po, thank you. Okay mga kawalastik, nakita natin kung gaano kabait itong si Sir Noel at si Sir JJ. O nga pala mga kawalastik, baka kala nyo nag-travel lang kami basta-basta. Nag-swab test po kami, negative po kami, kaya safe na safe po ang mga dinalaw namin, kaya walang problema. Sir JJ, Sir Noel, maraming salamat po sa Salamat po sa inyo, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. sa pagpayag na pumunta ang Sam Walastik. Sir, if ever marami nakapanood sa atin na gustuhan si Stitch, na gustuhan yung mga aso nyo, saan po ba pwede kayong makontak? Facebook page ho. Ay, Facebook. Wala pala kayong Facebook page. Personal Facebook ho, Yun. pwede. Ano po? JJ Go o kaya kay Noel. Noel Briseis. Briseis. Okay. Kay JM. JM Guns. Oh, Tito G.
Tito G. Anong page mo, bro? Tito G. Tito G TV. Pwede ako sa aming tatlo. Wala akong problema. Pero syempre, sobrang babait nitong mga binisita natin. May isa-shoutout sila. Kaya eto na. Sir. Shoutout dun sa mga boss ko. Una-una, Sir Jeff Nicolas, Boss Alvin, Boss Jason, Boss Roy Carion, Titan Bullies, Bayabas Kennel, Ma'am Maymay, Boss Babalak, the best. Maraming salamat. Boss JJ D. Castro, Kasi I love you. Boss Carlo. Ah, Boss Carlo Boss Gonzalez. Carlo Gonzales, Mga malalapit na shoutout. kaibigan. Mga kaibigan namin, Sama- Ivan Ramos, Eric Cao, Ah, shoutout sa inyo mga boss. Adrian Lim, Boss Bon, Boss Charles, KFYJ, Togon, and kay Bro Roy Coronel. Thank you bro, alam mo na yun. And thank you dun sa kasama ko, Mark Abisola. Kasama ko yan dito sa number 1. Kasama ko yan na number 1 din sa malasakit sa mga alaga namin. Yun ang importante. Okay guys, maraming salamat sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Please subscribe sa Mualastik. Click the bell button para lagi namin kayo notify sa mga bago namin vlogs, at comment lang kayo. I-heart ko yan, i-like ko yan, nare-replyan ko yan. Hanggang sa muling vlogs, maraming salamat Sir Salamat, JJ, sir. Sir Noel. Thank you, sir. Hanggang sa muli. Bye-bye.